Good morning guys, good morning. So nandito tayo ngayon sa SLEX. At syempre ang buhay driver natutulog sa kalsada, nagigising sa kalsada. Alright, so ang ating destination ay napunta tayo ng Laia, Batangas, San Juan, San Juan, Batangas. At meron tayong susunduin doon. Alright, so nandito tayo sa area ng Carmona, boundary ng Mamplasan. Ito yung area na yan. So good morning, good morning. Alright, sana maging ayos at maging ligtas ang ating paglalakbay sa araw na to. Ingatan tayo lagi. So ingatan po sa lahat ng bumibiyahe sa araw-araw, lalo na yung mga driver natin, mga truck driver, lahat ng mga driver. So ayan, ingatan natin ng ating mga pasahero o ating mga sakay, dahil dyan tayo nabubuhay bilang isang driver. So ganun pa man, araw-araw natin nakasalamuha sa kalsada, mga kapwa din nating driver na makukulit. So lagi na tayong magbaon ng pasensya sa araw-araw nating buhay. Alright, let's go rock and roll to the world. Yeah. So bilang isang driver, lagi nating titignan ang ating mga katabi, lalo pag nasa expressway ka, kung sila ba'y maayos pang nagdadamamaniho, at baka sila ay inaantok na. At kung nakita naman natin na pagiwang-giwang na sila, siguro mas mabuti bigyan sila natin ng pansin. Kung halimbawa kaya natin silang bigyan ng busina or warning na hindi na maganda yung kanilang pagtakbo, para maalarma sila, baka mamaya pa independent na, lalo na sa ganitong oras, umaga. Siyempre mga driver natin, minsan tayo mga driver, pinipilit natin na makarating ng maayos, or kahit na medyo alanganin, antok na tayo, medyo pinipilit natin para din naman sa convenient ng ating mga sakay. Siyempre kahit nahirap tayo, pero sinusubukan natin na maging maayos ang ating biyahe sa araw-araw. So ganun pa man mga kasama sa kalsada, baon tayo lagi ng mahabang pasensya, kasi siyempre tayo ay maraming mga kasalamuhan sa kalsada na hindi natin kagaya magmaniho, or may mga talagang hindi natin alam kung nagmamadali sila, or mayroon silang hinahabol, or hinahabol sila kaya sila nagmamadali. Siyempre may kasabihan nga tayo, kung gusto mo nang makarating ng maaga, umalis ka ng maaga para makarating ka ng maaga. At the same time kasi, kung mahaba ang oras mo sa biyahe, so hindi ka magmamadali na sabihin mo baka malate ka na. Yan isang minsan sa natin pag nagmamadali yung isang tao, minsan naniniglect nila o na kakaligtaan nila yung safety. So syempre pag wala ka na sa safety, tuloy kakalimutan mo yung safety, malamang makaabutin ka ng disgrasya sa kalsada. So kung maaari, tayong driver, mag-steady tayo sa isang linya. For example, kagaya niyan, kung straight lang, kung hindi kailangan na
kung itong area na to ay na traffic or na huminto, nagmabagal, ay sa kabilang linya ay diretso, lipat ka na naman ulit. So kung maaari, mag-standby tayo, mag-steady tayo sa isang linya para ma-prevent din natin yung disgrasya, isa sa mga yan. Pero kung talagang kailangan na ng pagkakataon na gusto makakalipat ng linya, halimbawa sa una nakita mo mayroong banggaan doon or mayroong isang disgrasya sa harapan at hindi na talaga umuusad at yung ibang linya ang gumagalaw, siguro yun na yung pagkakataon para makalipat tayo ng linya. So ayan, sana lagi nating tatandaan ang kaligtasan natin at higit sa lahat ang kaligtasan ng ng sakay. Gaya niyan, kung magkaroon ka ng problema sa kalsada, so hindi lang ikaw ang involved dyan. Mamaya meron ka pang may damay na ibang tao sa kalsada. So kung maaari 100% talagang mag-iingat tayo sa ating paglalakbay sa araw-araw bilang isang driver. Ayun, siyempre bago tayo umalis ng bahay, check natin yung mga kailangan i-check sa sasakyan, kung maayos ba ang mga gulong, okay ba ang hangin, kung ang ating langis ay nasa ayos na sukat, at unang-una yung ating brake fluid, yan ba ay nasa maayos na sukat or hindi siya nababawasan. Kasi baka mamaya ay nababawasan na, hindi natin napansin, may tagas na pala yung natin, yung preno, at sa oras na gagamitin na natin yung preno ay doon na siya na biglang nawalan o hindi na gumana dahil may tagas yung ating pipe doon sa preno. So ito yung area na to ay mas Kanlubang na to, Kanlubang area. Yan, magkaharap po yan guys yung yung Petron, baka naman. So, at yung nakikita yung bundok na yan sa bandang kaliwa, yan. Yo. So yan guys, yung bundok na yan sa na yan, ayan, yung Mount Makiling. So isa din siyang bulkan, isa siyang natutulog na bulkan. At kung aakyat ka dyan sa gawing kanan at pupunta ka doon sa gawing kaliwa ng area ng lugar na yan, dyan na yung tinatawag nilang Pansol, Laguna. At dyan natin matatagpuan ng maraming hot spring, natural hot spring. So mga nakaraang buwan nanggaling tayo dyan at may nakausap tayong mga tao kung paano ginagawa yung tinatawag nilang natural hot spring. So ayan pala guys, ay hinuhukay pa sa ilalim ng lupa, kagaya ng deep well or yung araw yung water source natin, yung deep well. Naghuhukay ng butas sa lalim ng 10 tubo pababa, pataas. So bago mo ma-reach yung tubig na mainit, so yun naman din ang ginagamit ng mga private swimming pool dyan sa area na yan na may mga hot spring. So naturally talaga siya, galing siya sa
ano, tubig ng bulkan, or yung dahil mainit nga ang bulkan, yung mga area na sa gilid na may water source, umiinit yun guys. Kaya yan yung source of ano, hot spring. Yan. At yun naman ay pinapump ng makina or ng deep well na pinabomba yon. Tapos yun yung nagiging source of water source ng swimming pool na hot spring. So ganun yan guys ha. Yan sa may kaliwa, no? Yung ano na yan, pwede ka dumaan ng pwede dyan sa may Kanlubang, pwede ka kumanan dyan, umakyat, tapos bumaba ka doon sa kabilang tulay. Pwede rin sa may Calamba guys, sa may Calamba exit, pwede ka rin pumunta roon. Tapos pagdating mo doon, gawing kanan, labas ka doon sa Ayala Properties. Pagbaba mo nun, Pansol na. So ayan, yung umpisa ng mga ano dyan, mga hot spring. So ang hot spring guys, hanggang Los Baños yan, no? Yung mga natural hot spring dyan, galing Los Baños yan. Pero siyempre bago nga, yun nga kanina sabi ko, bago ka magkaroon ng natural hot spring ay yun, kailangan mo maghukay or drill ng 8 tubo, 8 haba ng tubo, palalim hanggang sa 15 tubo bago mo ma-reach yung tubig na hot, na mainit. So hanggang ganito na lang guys muna yung ating ano ha, yung ating kwento-kwentuhan. So yan, enjoy nyo lang yung view. Yan yung Mount Makiling. Pero kung guys, kung nandito kayo ano, or nakikita nyo mismo yung Mount Makiling, napakaganda nya. Sa ibabaw may ulap pa. Yan, grabe. Ang ganda. Yan. Yan sinasabi ko. Yan, pwede ka umexit dyan sa Turbina. Akyat ka ng Turbina dito sa unang ano, sa unang akyat, tapos diretso ka dun sa unahan bago dumating ng industrial, tapos kaliwa ka sa Ayala Properties. Tapos yun, baba ka na, kaliwa ka na, dyan mag-umpisa yung mga private resort hot spring. Alright, yan nyo guys ha, Mount Makiling dito sa Pansol, Laguna. Alright.